I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 136. Hindi napigil ang magtanong ulit ni Tyler's son, Kenneth, bakit ka pinayagan ng babaeng pulis na umalis agad? Inaasahan niyang makukulong si Kenneth dahil sa pang-aabusong ginawa niya sa pulis. Ngunit hindi inaasahan na pagkatapos ng wala pang kalahating oras na pag-i-interrogate, nakalaya na siya. Siguro dahil sa kagwapuhan ko, kaya ako pinayagan ng babae, walang pakialam na sabi ni Kenneth Wu. Kaya pala, ang kagwapuhan ay isang malaking bagay, biro ni Weldon Jiang, kaya nagtawanan ang tatlo. Umalis ang apat sa Dongcheng Police Station, sumakay ng taxi papunta sa isang karinderya, umorder ng barbecue, at nag-inuman habang nagkukwentuhan. Dahil siguro sa madaling pagkilaya ni Kenneth Wu, masaya ang lahat at nagsaya sa pagkain at pag-inom. Ang kanilang usapan ay umikot kay Rowena Su. Hinangaan ng tatlong kaibigan si Kenneth Wu dahil sa pang-aabusong ginawa niya sa pulis, at sa pagkilaya niya na parang walang nangyari. Pinilit pa nga nila si Kenneth Wu na ligawan si Rowena Su at pakalmayan ang babaeng pulis. Gusto nilang makita kung ano ang mangyayari. Siyempre, biro lang iyon. Hindi ganoon kadaling pakalmayan ang isang magandang pulis, at abala rin si Kenneth Wu kaya hindi niya kayang mag-focus sa babae. Nag-inuman at nagkwentuhan sila hanggang sa mag-umaga na. Masaya ang lahat at nakainom ng marami. Si Tyler's son at Weldon Jiang ay lasing na lasing, at si Kenneth Wu ay hindi rin maganda ang lagay. Si Howard Wang lang ang hindi lasing. Sinadya niyang hindi uminom ng marami. Gabi na, at hindi na tinawag ni Kenneth Wu ang kanyang mayamang tiyo. Sinamahan na lang niya sina Tyler's son pauwi sa dormitoryo. Habang naglalakad sila sa Xiangyang Road, may mga 12-dosenang gangster na hamarang sa kanila. Mukhang handa na ang mga gangster, nagtatago sila at naghihintay, at gusto nilang pagsamantalahan ang pagkakataon. Nang makita ang mga gangster, nagising ang apat. Tiningnan ni Kenneth Wu ang mga kasama niya at malamig na nagtanong, sino kayo? Ano ang gusto nyo? Wala kang pakialam kung sino kami. Ang leader, isang kalbong lalaki, ang lumapit at sumigaw, narinig namin na mayaman ka, kaya magbigay ka ng pera at huwag kang mamatay. Sino ang nagsabi sa inyo na mayaman kami? Huwag mo nang alamin yon. Sa totoo lang, mahirap kami. Wala kaming pera. Maniwala kayo sa akin. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, ipinakita niya ang kanyang mga bulsa. Ginaya rin ni Tyler's son at Weldon Jiang at ipinakita rin ang kanilang mga bulsa para patunayang mahirap sila. Maliban kay Kenneth Wu, mahirap nga sina Tyler's son at Weldon Jiang. Huwag mo akong lokohin. Galit na sigaw ng kalbong lalaki, paano naman magiging mali ang impormasyon ni Young Master Zhao? Young Master Zhao. Si Eric Zhao. Nanlamig ang mga mata ni Kenneth Wu, at tinitigan ang kalbong lalaki. Halatang si Eric Zhao ang nag-utos sa mga ito. Mukhang hindi pa rin sumusuko si Eric Zhao, at dahil hindi niya kayang talunin si Kenneth Wu, nag-utos siya sa mga gangster na harangin ang daan at magnakaw. Hindi ko kilala si Eric Zhao. Alam ng kalbong lalaki na nagkamali siya, kaya agad siyang nagpalit ng sasabihin. Sinabi ni Mr. Zhao na huwag ipagsasabi ang kanyang pangalan. Kaya ayon, nagkamali siya. Sabihin mo kay Eric Zhao, dahil sa pagkakaibigan natin, ayaw kong magkaroon ng gulo, pero kung pipilitin niya pa ako, hindi ko siya hahayaang makaligtas. Malamig na babala ni Kenneth Wu. Huwag ka nang magbiro, ibigay mo na ang pera, kung hindi, huwag mo kaming sisihin. Galit na sigaw ng kalbong gangster. Ang layunin nila ay ang magnakaw ng pera. Wala silang pakialam sa problema ni Kenneth Wu at Eric Zhao. Magkano ba ang gusto nyo? 100,000 piso. Gusto nyo ba ito? Ang bawat isa sa amin ay kailangan ng 100,000 piso, kaya 1,000,000 sa inyo, 2,250,000 lahat. Sabi ng kalbo. Heto. Kumuha si Kenneth Wu ng bank card sa kanyang bulsa, may 5,000,000 dito. Kung gusto nyo, gawin nyo ito para sa akin. Ano yon? Tulungan nyo akong turuan si Eric Zhao. Hahaha. Tumawa ang kalbong lalaki. Pagkatapos tumawa, sinabi niya, bobo ka, akala mo kaya mong makipag-usap sa amin. Sulit ang alok ko sa inyo. Hindi kami nakikipagnegosyo, kinukuha namin ang gusto namin. Pagkatapos sabihin iyon ng kalbong gangster, inutusan niya ang mga kasama niya, sugurin niyo ang bata at kunin ang card. Opo.
12 gangster ang sumugod sa apat. Sumeryoso ang mukha ni Kenneth Wu, lumingon at sumigaw kina Tyler Son, tumakas na kayo. Kailangan nilang tumakas dahil hindi nila kayang talunin ang mga gangster. Pagkatapos sabihin iyon, tumakas na ang lahat. Hindi nagtagal, naharang si Kenneth Wu ng 12 gangster. Ang mga ito ay sumugod sa kanya para sa pera. Hindi naharang sina Tyler Son at Weldon Jiang, at mabilis silang nakalayo, pero si Howard Wang ay tanga, kaya naharang din siya. Kaya sina Kenneth Wu at Howard Wang ang napapalibutan ng 12 gangster. Naglakas loob pang tumakas, mukhang gusto niyong makipaglaban, ang kalbo ay galit na galit. Kuya, mali po ako. Si Howard Wang ay duwag. Dahil napapalibutan siya ng maraming gangster, natakot siya at sumuko. Gusto niyo lang naman ng pera, heto po ang pera ko. Pagkatapos sabihin iyon, inilabas niya ang lahat ng pera sa kanyang bulsa, mahigit 2,000 piso, at ibinigay sa kalbo. Pak! Itinapon ng kalbo ang pera at galit na sumigaw, mukhang gusto mo pang magpakalugi. Wala na po akong pera. Kung wala kang pera, maghanda ka sa bagbog. Itinaas ng kalbo ang kanyang kamay. Teka lang, huwag niyo munang gawin yon. Sa kritikal na sandali, itinulak ni Howard Wang si Kenneth Wu sa harapan, ang batang ito ay mayaman, siya ay mayaman, kung gusto niyong magnakaw, kunin niyo ang pera niya, marami siyang pera. Kaya, sa kritikal na sandali, ipinagkanulo ni Howard Wang si Kenneth Wu. Sige, itali muna natin ang batang ito. Tinuro ng kalbo si Kenneth Wu at inutusan ang mga kasama niya. Opo. 12 gangster ang sumugod kay Kenneth Wu. Putang ina. Mura ni Kenneth Wu, sinipa ang mga gangster sa harapan, at nakipaglaban. Dahil sa dami ng gangster, nahihirapan si Kenneth Wu. Nang mukhang malapit na silang mahuli, nakita nilang sumugod sina Tyler Son at Weldon Jiang na may hawak na kahoy at pinaghahampas ang mga gangster. Dahil sa lakas ng dalawa, napaatras ang mga gangster. Kabanata 137. Hindi napigil ang magtanong ulit ni Tyler Son, Kenneth, bakit ka pinayagan ng babaeng pulis na makalaya agad? Akala niya ay makukulong si Kenneth dahil sa pang-aabusong ginawa niya sa pulis. Ngunit hindi inaasahan na pagkatapos ng wala pang kalahating oras na pag-i-interrogate, nakalaya na siya. Siguro dahil sa kagwapuhan ko, kaya ako pinalaya agad ng babae, walang pakialam na sabi ni Kenneth Wu. Kaya pala, ang kagwapuhan ay isang malaking bagay, biro ni Weldon Jiang, kaya nagtawanan ang tatlo. Umalis ang apat sa Dongcheng Police Station, sumakay ng taxi papunta sa isang karinderya, umorder ng barbecue, at nag-inuman habang nagkukwentuhan. Dahil siguro sa madaling pagkilaya ni Kenneth Wu, masaya ang lahat at nagsaya sa pagkain at pag-inom. Ang kanilang usapan ay umikot kay Rowena Su. Hinangaan ng tatlong kaibigan si Kenneth Wu dahil sa pang-aabusong ginawa niya sa pulis, at sa paglaya niya na parang walang nangyari. Pinilit pa nga nila si Kenneth Wu na ligawan si Rowena Su at pakalmayan ang babaeng pulis. Gusto nilang makita kung ano ang mangyayari. Siyempre, biro lang iyon. Hindi ganoon kadaling pakalmayan ang isang magandang pulis, at abala rin si Kenneth Wu kaya hindi niya kayang mag-focus sa babae. Nag-inuman at nagkwentuhan sila hanggang sa mag-umaga na. Masaya ang lahat at nakainom ng marami. Si Tyler Son at Weldon Jiang ay lasing na lasing, at si Kenneth Wu ay hindi rin maganda ang lagay. Si Howard Wang lang ang hindi lasing. Sinadya niyang hindi uminom ng marami. Gabi na, at hindi na tinawag ni Kenneth Wu ang kanyang Tio Rich. Sinamahan na lang niya sina Tyler Son pauwi sa dormitoryo. Habang naglalakad sila sa Xiangyang Road, may mga 12 gangster na humarang sa kanila. Mukhang handa na ang mga gangster, nagtatago sila at naghihintay, at gusto nilang pagsamantalahan ang pagkakataon. Nang makita ang mga gangster, nagising ang apat. Tiningnan ni Kenneth Wu ang mga kasama niya at malamig na nagtanong, sino kayo? Ano ang gusto nyo? Wala kang pakialam kung sino kami. Ang leader, isang kalbong lalaki, ang lumapit at sumigaw, narinig namin na mayaman ka, kaya magbigay ka ng pera at huwag kang magpakamatay. Sino ang nagsabi sa inyo na mayaman kami? Huwag mo nang alamin yon. Sa totoo lang, mahirap lang kami. Wala kaming pera. Maniwala kayo sa akin. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, ipinakita niya ang kanyang mga bulsa. Ginaya rin nina Tyler Son at Weldon Jiang at ipinakita rin ang kanilang mga bulsa para patunayang mahirap sila.
Maliban kay Kenneth Wu, mahirap nga sina Tyler Son at Weldon Jiang. Huwag mo akong lokohin. Galit na sigaw ng kalbong lalaki, paano naman magiging mali ang impormasyon ni Young Master Zhao? Young Master Zhao. Si Eric Zhao. Nanlamig ang mga mata ni Kenneth Wu, at tinitigan ang kalbong lalaki. Halatang si Eric Zhao ang nag-utos sa mga ito. Mukhang hindi pa rin sumusuko si Eric Zhao, at dahil hindi niya kayang talunin si Kenneth Wu, nag-utos siya sa mga gangster na harangin ang daan at magnakaw. Hindi ko kilala si Eric Zhao. Alam ng kalbong lalaki na nagkamali siya, kaya agad siyang nagpalit ng sasabihin. Sinabi ni Mr. Zhao na huwag ipagsasabi ang kanyang pangalan. Kaya ayon, nagkamali siya. Sabihin mo kay Eric Zhao, dahil sa pagkakaibigan namin, ayaw kong magkaroon ng gulo, pero kung pipilitin niya pa ako, hindi ko siya hahayaang makaligtas. Malamig na babala ni Kenneth Wu. Huwag ka nang magbiro, ibigay mo na ang pera, kung hindi, huwag mo kaming sisihin. Galit na sigaw ng kalbong gangster. Ang layunin nila ay ang magnakaw ng pera. Wala silang pakialam sa problema ni na Kenneth Wu at Eric Zhao. Magkano ba ang gusto nyo? 100,000 piso. Gusto nyo ba ito? Ang bawat isa sa amin ay kailangan ng 100,000 piso, kaya 1,000,000 sa inyo, 2,250,000 lahat. Sabi ng kalbo. Heto. Kumuha si Kenneth Wu ng bank card sa kanyang bulsa, may 5,000,000 dito. Kung gusto nyo, gawin nyo ito para sa akin. Ano yon? Tulungan nyo akong turuan si Eric Zhao. Hahaha. Tumawa ang kalbong lalaki. Pagkatapos tumawa, sinabi niya, bobo ka, akala mo kaya mong makipag-usap sa amin. Sulit ang alok ko sa inyo. Hindi kami nakikipagnegosyo, kinukuha namin ang gusto namin. Pagkatapos sabihin iyon ng kalbong gangster, inutusan niya ang mga kasama niya, sugurin niyo ang bata at kunin ang card. Opo. 12-12 gangster ang sumugod sa apat. Sumeryoso ang mukha ni Kenneth Wu, lumingon at sumigaw kina Tyler Son, tumakas na kayo. Kailangan nilang tumakas dahil hindi nila kayang talunin ang mga gangster. Pagkatapos sabihin iyon, tumakas na ang lahat. Hindi nagtagal, naharang si Kenneth Wu ng 12-12 gangster. Ang mga ito ay sumugod sa kanya para sa pera. Hindi naharang sina Tyler Son at Weldon Jiang, at mabilis silang nakalayo, pero si Howard Wang ay tanga, kaya naharang din siya. Kaya sina Kenneth Wu at Howard Wang ang napapalibutan ng 12-12 gangster. Naglakas loob pang tumakas, mukhang gusto niyong makipaglaban, ang kalbo ay galit na galit. Kuya, mali po ako. Si Howard Wang ay duwag. Dahil napapalibutan siya ng maraming gangster, natakot siya at sumuko. Gusto niyo lang naman ng pera, heto po ang pera ko. Pagkatapos sabihin iyon, inilabas niya ang lahat ng pera sa kanyang bulsa, mahigit 2,000 piso, at ibinigay sa kalbo. Pak! Itinapon ng kalbo ang pera at galit na sumigaw, mukhang gusto mo pang magpakalugi. Wala na po akong pera. Kung wala kang pera, maghanda ka sa bugbog. Itinaas ng kalbo ang kanyang kamay. Teka lang, huwag niyo munang gawin yon. Sa kritikal na sandali, itinulak ni Howard Wang si Kenneth Wu sa harapan, ang batang ito ay mayaman, siya ay mayaman, kung gusto niyong magnakaw, kunin niyo ang pera niya, marami siyang pera. Kaya, sa kritikal na sandali, ipinagkanulo ni Howard Wang si Kenneth Wu. Sige, itali muna natin ang batang ito. Tinuro ng kalbo si Kenneth Wu at inutusan ang mga kasama niya. Opo. 12-12 gangster ang sumugod kay Kenneth Wu. Putang ina. Mura ni Kenneth Wu, sinipa ang mga gangster sa harapan, at nakipaglaban. Dahil sa dami ng gangster, nahihirapan si Kenneth Wu. Nang mukhang malapit na silang mahuli, nakita nilang sumugod sina Tyler Son at Weldon Jiang na may hawak na kahoy at pinaghahampas ang mga gangster. Dahil sa lakas ng dalawa, napaatras ang mga gangster. Nang makita nilang bumalik sina Tyler Son at Weldon Jiang, nag-aalala si Kenneth Wu, hindi ba dapat nakalayo na kayo, bakit kayo bumalik? Noong una, sina Kenneth Wu at Howard Wang lang ang naipit. Ngayon, pati sina Tyler Son at Weldon Jiang ay naipit na rin. Mahihirapan na silang makalabas. Kenneth, naipit ka na, paano kami makakatakas mag-isa? Sabi ni Weldon Jiang, at dagdag pa ni Tyler Son, kahit mamatay tayo ngayong gabi, sama-sama tayong mamamatay. Mga magagaling na kaibigan. Inabot ni Kenneth Wu ang kanyang mga kamay at niyakap ang dalawa, natutuwa siya sa kanilang pagkakaibigan. Pare-pareho tayong nasa iisang bangka.
Iisa ang ating kalaban at sama-sama nating lalabanan ang mga hayop na ito, sabi ni Weldon Jiang na puno ng tapang. Para silang apat na bayani sa Langya Mountain, handang lumaban hanggang kamatayan. Sige, aatake tayo mula sa apat na direksyon. Tiningnan ni Kenneth Wu ang sitwasyon at sinabi sa tatlo, Tyler, Weldon, kayo ang bahala sa kaliwa at kanan, ako ang sa harapan, at si Howard ang sa likuran. Kinuha niya ang pinakamahirap na posisyon at iniwan ang pinakamahina kay Howard Wang. Dalawang gangster lang ang nagbabantay sa likuran, at kung susugod si Howard Wang ng buong lakas, hindi naman siguro problema iyon. Sige, 3, 2, 1, sabay-sabay tayong aatake. Itinaas ni Weldon Jiang ang 3 daliri at nagsimulang magbilang, 3, 2, 1. Nang sabihin niyang isa, sinugod ni Kenneth Wu ang mga bully at nakipaglaban. Tumayo lang si Howard Wang at hindi gumalaw. Nang makitang inaabala ni na Kenneth Wu ang mga bully, tumakas siya. Habang desperadong nakikipaglaban si na Kenneth Wu sa mga bully, nakaramdam sila ng pagkadismaya nang tumakas si Howard Wang. Sa kritikal na sandali, napahiya sila sa ginawa ni Howard Wang. Sila na lang 3 ang nakikipaglaban sa mga gangster, at nahihirapan na sila. Una nating mahuli ang leader. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, lumingon si Kenneth Wu at sinabi sa dalawa, Weldon, asikasuhin mo ang kalbong leader, Tyler at ako ang bahala sa iba. Sige. Hindi na nagsalita si Weldon Jiang. Kinuha niya ang kahoy at sinugod ang kalbong leader, at naglaban sila. Tyler, magtulungan tayo. Aatake ako, tapos ikaw naman. Sabi ni Kenneth Wu kay Tylerson. Naiintindihan ko. Pagkatapos sumagot ni Tylerson, tumabi sila ni Kenneth Wu para mas madaling magtulungan. Inabot ni Tylerson ang kanyang kahoy kay Kenneth Wu, Kenneth, hawakan mo na lang to, mas maganda. Hindi ako sanay sa kahoy, ikaw na lang ang humawak, tumanggi si Kenneth Wu. Gusto niyang ibigay kay Tylerson ang kahoy. Mas magaling siyang makipaglaban dahil sa kanyang training. Si Tylerson naman ay walang karanasan. Pak! Binakli ni Tylerson ang kahoy at binigay ang kalahati kay Kenneth Wu, Kenneth, hati tayo. Sige. Kinuha ni Kenneth Wu ang kalahati ng kahoy, pero natuwa siya sa ginawa ni Tylerson. Nang makita ang mga papalapit na gangster, buong tapang na sumugod ang dalawa gamit ang kahoy, at muling nakipaglaban sa 12-dosenang gangster. Nagulat ang 12-dosenang gangster sa tapang ng 3, at ang kalbong leader ay malubhang nasaktan dahil kay Weldon Jiang. Pagkatapos ng ilang sandali, umatras ang kalbo at ang kanyang mga kasama. Nanalo sina Kenneth Wu, pero lahat sila ay nasugatan, lalo na si Tylerson na malubha ang sugat. Pagkaalis ng mga gangster, nahigis sina Tylerson at Weldon Jiang sa lupa dahil sa pagod. Naubos na ang kanilang lakas. Mas maayos ang lagay ni Kenneth Wu, inabot niya ang mga kamay ng dalawa at nagtanong, kamusta na ang mga sugat nyo? Sugat lang, ayos lang kami. Pinilit ni na Tylerson at Weldon Jiang na ngumiti. Natatalo na ang mga gangster, kaya wala na silang pakialam sa mga sugat. Mga magagaling na kaibigan, salamat sa inyo ngayong gabi. Niyakap ni Kenneth Wu ang dalawa, masaya siya. Nakita niya ang tunay na ugali ni na Tylerson, Weldon Jiang, at Howard Wang. Matalik at matapat sina Tylerson at Weldon Jiang, at nang nasa panganib sila, buong tapang silang sumugod. Si Howard Wang naman ay nakakadismaya, iniwan niya ang kanyang mga kaibigan para makatakas. Kenneth, mabait ka sa amin, kaya hindi kami pwedeng umalis ng mag-isa kapag may problema, seryosong sabi ni Tylerson. May malubhang sakit ang kanyang ina noon. Kung hindi dahil kay Kenneth Wu, baka namatay na ang kanyang ina. Hindi niya makakalimutan ang kabaitang iyon. Huwag na nating pag-usapan yan, pumunta na tayo sa ospital. Niyakap ni Kenneth Wu ang dalawa at tinulungan silang tumayo. Naglakad silang 3 at sumakay ng taxi papunta sa pinakamalapit na ospital. Marami silang sugat, pero puro gasgas lang naman. Ayaw ni na Tylerson at Weldon Jiang na ma-hospital. Gusto lang nilang bumili ng gamot at bumalik sa dormitoryo, pero tumanggi si Kenneth Wu. Ipinasok ni Kenneth Wu ang 3 sa ospital at nagpahinga sila. Sinamahan niya rin sila sa ospital. Pagkatapos ng isang gabi, dahil sa gamot, gumaling na ang kanilang mga sugat. Kinabukasan, nagpa-discharge na ang 3. Pagbalik nila sa dormitoryo, nakita nila si Howard Wang. Nakatago pala ito sa dormitoryo.
Nang makita sina Kenneth Wu, nagkunwari si Howard Wang na nag-aalala, Kenneth, ayos lang ba kayo? Salamat sa'yo, ayos lang kami. Malamig na sabi ni Kenneth Wu, hindi na siya gaanong mabait kay Howard Wang. Nakita na niya ang tunay na ugali ni Howard Wang, isang makasariling tao, tumatakas kapag may panganib. Kenneth, nag-alala ako sa'yo kagabi at hindi ako nakatulog, patuloy na pagpapakyut ni Howard Wang kay Kenneth Wu. Hindi na nakinig si Weldon Jiang at may pang-uyam na sinabi, Howard Wang, wala kang hiya. Tumakas ka nang nasa panganib na kami. Likas na ang pagtakas kapag nasa panganib, depensa ni Howard Wang. Alam mo bang muntik mo na kaming patayin kagabi? Tanong ni Tyler Son. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ni Kenneth Wu at nagbago siya ng plano. Kaya nila napanalunan ang laban. Hindi naman kayo namatay, di ba? Hindi pa rin alam ni Howard Wang ang kanyang kasalanan. Ikaw. Gusto na nilang bugbugin si Howard Wang. Hayaan mo na. Pinutol ni Kenneth Wu ang kanilang pagtatalo, aksidente lang ang nangyari kagabi, pero dahil sa pagtutulungan natin, natalo natin ang mga gangster. Pag nagtutulungan, kaya nating talunin ang kahit anong kalaban, sabay na sabi ni na Tyler Son at Weldon Jiang. Masaya ako na may mga kaibigan akong katulad nyo. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, kumuha siya ng bank card sa kanyang bulsa at binigay ito, heto ang 100,000 piso, kunin nyo. Kabanata 138. Kenneth, dahil magkakaibigan tayo, hindi na kailangan ng bayad, sabay na sabi ni na Tyler Son at Weldon Jiang habang umiiling. Dahil nga magkakaibigan tayo, kaya ko ibinibigay ito sa inyo. Pinilit ni Kenneth Wu na ilagay ang bank card sa kamay ni Tyler Son, at inutusan sila, alagaan nyo ang inyong mga sugat at bumili kayo ng masustansyang pagkain. Pero, gusto pa sanang tumanggi ang dalawa, pero pinigilan sila ni Kenneth Wu, kaunting pasasalamat lang ito, kaya huwag na kayong tumanggi. Kenneth, ang dami ko pa palang utang sayo. Huwag mo nang pag-usapan yan. Muling inilagay ni Kenneth Wu ang bank card sa kamay ni Tyler Son, hindi naman masusukat ng pera ang pagkakaibigan natin. Magandang kaibigan. Niyakap ni Tyler Son si Kenneth Wu, at may luhang tumulo sa kanyang mga mata. Huwag ka nang magdrama. Sinuntok ni Kenneth Wu ang dibdib ni Tyler Son at nakangiting sabi, pagkatapos ng graduation, balak kong kunin kayo sa kumpanya ko. Kenneth, gusto mo ba kaming bigyan ng trabaho agad? Agad na nakita ni Weldon Jiang ang intensyon ni Kenneth Wu at nagsalita. Basta't makagraduate kayo, pwede na kayong magtrabaho sa kumpanya ko. Sinisigurado kong hindi bababa sa 1,000,000 ang inyong taunang sahod. Totoo ba? Parehong excited sina Tyler Son at Weldon Jiang. Madaming nagtapos sa kolehiyo, at hindi madaling makahanap ng trabaho. Hindi nila inaasahan na bago pa man sila makagraduate, binigyan na sila ni Kenneth Wu ng trabaho na may 1,000,000 taunang sahod. Totoo yon. Inabutan ni Kenneth Wu ang mga balikat ng dalawa at nakangiting sabi, pupunta kayo sa kumpanya natin at mag-i-intern muna kayo. Huwag kayong mag-alala, hindi rin mababa ang sahod ninyo habang nag-i-intern. Salamat Kenneth. Masayang nagpasalamat sina Tyler Son at Weldon Jiang. Masaya sila na nakilala nila si Kenneth Wu. Dahil sa tulong ng isang mabuting tao, naniniwala silang magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Sa gilid. Nang makita ni Howard Wang na sina Tyler Son at Weldon Jiang ay binigyan ng 100,000 piso, inggit na inggit siya. Nang marinig niyang bibigyan sila ng trabaho sa kumpanya ni Kenneth Wu na may 1,000,000 taunang sahod, ninas siya. Bago pa man makagraduate ang kanyang dalawang kaibigan, nakapag-ayos na si Kenneth Wu ng trabaho para sa kanila, at ang sahod ay napakalaki. Kung sino man ang nasa sitwasyon niya, maiinggit din. Naisip niya na dapat pala ay hindi siya tumakas kagabi, kahit na masaktan siya, dapat niyang tiisin. Kung hindi siya tumakas kagabi, baka binigyan din siya ni Kenneth Wu ng magandang trabaho at pera. Nasayang ang magandang oportunidad, at nasasaktan ang kanyang puso. Pagkatapos mag-isip ng sandali, lumapit siya kay Kenneth Wu at sinabi, Kenneth, dahil magkakaklase at magkakasama tayo sa dorm, pwede mo ba akong bigyan ng trabaho? Pasensya na, hindi kailangan ng kumpanya natin ng mga taong tulad mo, mariing sabi ni Kenneth Wu. Mahigpit siya sa pagpili ng mga tauhan. Isang taong may masamang ugali tulad ni Howard Wang ay hindi niya kukunin kahit libre. Kenneth,
Dahil magkakaibigan at magkakasama tayo sa dorm, tulungan mo akong makahanap ng trabaho. Hindi na kailangang mataas ang sahod, 500,000 na lang ang taunang sahod, nagpakyut si Howard Wang at nagmakaawa habang binababa ang hinihingi niyang sahod. Hindi ka sulit kahit 50 sentimo. Walang awang sabi ni Kenneth Wu. Wala siyang magandang nararamdaman kay Howard Wang, at pagkatapos ng pangyayari kagabi, ayaw na niya sa batang ito. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Howard Wang. Matagal na siyang nagmakaawa pero hindi pa rin siya tinanggap. Kaya nagalit na siya, Kenneth, isa ka lang namang mayaman, ano bang angas mo? Nagalit si Tyler Son at lumapit, wala kang pakialam kay Kenneth, mag-ingat ka sa iyong sasabihin. Dumura si Howard Wang sa sahig, at tumingin kina Tyler Son at Weldon Jiang, hindi ba kayo mga aso ni Kenneth? Nang yumaman siya, sumunod na kayo at nagmakaawa sa kanya. Howard Wang, sino ang tinawag mong aso? Kung aso ang tawag ko sa inyo, aso nga kayo, 2 aso. Pak! Bago pa siya matapos magsalita, sinampal siya ni Kenneth Wu. Pagkatapos ng sampal, hinawakan niya ang kwelyo ni Howard Wang at sumigaw, mag-sorry ka kina Weldon Jiang at Tyler Son. Ako? Bakit ako magsusorry? Tumingin si Howard Wang, wala na siyang dapat pang katakutin. Dahil malakas ang kamao ko. Itinaas ni Kenneth Wu ang kanyang kamao at sinuntok si Howard Wang. Matagal na niyang kinukonsinti ang batang ito. Hindi ito ang unang beses na binubuli ni Howard Wang sina Weldon Jiang at Tyler Son. Kaya ito na ang pagkakataon para turuan ng leksyon ang batang ito. Maya-maya, narinig na ang sigaw ni Howard Wang sa dormitoryo. Nakatayo lang sina Tyler Son at Weldon Jiang at hindi sila pumihil, pareho silang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng matinding bagbog, hindi na kinaya ni Howard Wang at sumuko, huwag na, magso-sorry na ako, pwede na ba? Hindi niya inaasahan na si Kenneth Wu ay ganito kasama, kaya kailangan niyang magmakaawa. Mag-sorry ka na. Ibinaba ni Kenneth Wu ang kanyang kamao at inutusan si Howard Wang. Opo. Kinagat ni Howard Wang ang kanyang ngipin at pinilit na mag-sorry, at lumapit kina Tyler Son at Weldon Jiang, pasensya na, hindi ko dapat kayo sinaway kanina. Hindi ko inasahan na magiging ganito ka na. Nakakadismaya. Napabuntong hininga si Tyler Son, na dismaya kay Howard Wang. Ikaw. Gusto pang magsalita si Howard Wang, pero nang makita si Kenneth Wu, hindi na niya sinabi ang gusto niyang sabihin, at sinabi niya, lilipat na ako. Wala na siyang mukhang may haharap sa kanila, kaya inayos na niya ang kanyang gamit at umalis sa dormitoryo. Nakatayo lang ang tatlo at tahimik na nanood. Wala na silang pakialam. Matagal na nilang gustong mawala si Howard Wang. Pagkaalis ni Howard Wang, nanahimik ang dormitoryo. Suhestyon ni Kenneth Wu sa dalawa, Weldon, Tyler, Kara, dadalhin ko kayo sa kumpanya para makita nyo ang sitwasyon. Sige. Excited sina Tyler Son at Weldon Jiang nang marinig na pupunta sila sa kumpanya. Matagal na nilang naririnig na ang kumpanya ni Kenneth Wu ay napaka-successful, at ang dalawang laro nito ay naging popular. Matagal na nilang gustong makita ang ganoong kumpanya. Tatawagan ko si Tio Danny para sunduin tayo, kinuha ni Kenneth Wu ang kanyang telepono at tinawagan si Tio Danny. Pagkatapos ng tawag, dumating si Tio Danny at dinala ang tatlo sa Chanmo Technology. Normal ang operasyon ng kumpanya at malinaw ang paghahati ng gawain. Pinangunahan ni Charles Yuan sina Jordan Joe at iba pa sa paggawa sa dalawang laro, paggawa ng mga derivatives, at pagmonetize ng mga laro. Pinangunahan naman ni Murray Lee ang pangunahing tauhan ng kumpanya sa paggawa ng mobile phone system at software, at matagumpay ito kamakailan. Boss Kenneth? Nandito ka na pala? Excited na sabi ni Murray Lee nang makita si Kenneth Wu, iuulat ko na sana sayo ang sitwasyon ng mobile phone system. Kamusta na? Halos tapos na ang underlying architecture, at ginagawa na ang final optimization at improvement, masayang sabi ni Murray Lee. Kabanata 139. Nang marinig ang sigaw, 2 security guard ang mabilis na lumapit. Hindi nila alam kung kailan pumasok si Kenneth Wu sa backstage, at tinulak nila si Kenneth Wu palabas. Sinaktan ako ng batang ito, dalhin niyo siya sa police station, sabi ni Karen Su sa 2 security guard. Opo. Ang 2 security guard ay inilagay ang mga hindi kilalang tao sa waiting area dahil sa kanilang pagpapabeya. Nang marinig nilang sinaktan ng bata ang anchor, kinabahan sila.
Dahil sa utos ng babaeng anchor, hinawakan ng security guard ang braso ni Kenneth Wu at dadalhin na sana siya sa police station. Hindi naman nanlaban si Kenneth Wu, hinayaan niya ang dalawang security guard. Dahil sa kanya ang lugar na ito, kung lalaban siya sa security, masisira ang kanyang lugar. Mga kuya, huwag niyo munang gawin yan, sabi ni Karen So, kaibigan ko siya, huwag niyo na siyang dalhin sa police station. Tinulungan ni Karen So si Kenneth Wu para maibsan ang kanyang galit. Kaya hindi niya hahayaang dalhin si Kenneth Wu sa police station. Hindi, kailangan nating dalhin ang batang ito sa police station, matigas na sabi ni Karen So. Hindi pa siya nasasample noon, at hindi niya mapapatawad ang ginawa ni Kenneth Wu. Anong nangyari? Habang nag-aaway sila, lumapit si Stephenson at nagtanong. Mr. Son. Agad na nagbago ang tono ni Karen So at sinalubong niya si Stephenson, President Son, dapat ninyo akong paghigantihan, sinaktan ako ng batang ito. Hindi ko kayo pwedeng paghigantihan. Tumingin si Stephenson kay Karen So at sinabi sa dalawang security guard, bitawan nyo na. Dahil sa utos ni Mr. Son, binitawan ng dalawang security guard si Kenneth Wu. Mr. Son, kayo ang boss dito, hindi nyo ba pipigilan ang pagsakta ng batang ito sa inyong mga empleyado? Reklamo ni Karen So. Kung wala si Kenneth Wu, ako ang boss. Pero dahil nandito si Kenneth Wu, pangalawa na lang ako, sabi ni Stephenson, at itinuro si Kenneth Wu, siya ang pinakamalaking shareholder ng Seafood TV. Siya ang aking big boss, si Kenneth Wu. Ha! Halos hindi makapaniwala si Karen So. Hindi niya inaasahan na ang simpleng lalaking ito ay ang big boss ng Seafood TV. Napakasama ng kanyang kapalaran, nasaktan niya ang big boss ng Seafood TV, at parang may paparating na malaking problema. Nagulat din si Yali Wang. Hindi niya inaasahan na si Brother Kenneth pala ang may-ari ng Seafood TV. Kaya pala binigyan siya ng maraming traffic ng platform, at naintindihan na niya na may tumutulong sa kanya sa likod. At ang taong iyon ay si Brother Kenneth na nagbigay sa kanya ng maraming regalo. Ang dalawang security guard ang pinaka-nakakatakot. Nang malaman ang identity ni Kenneth Wu, nanginginig sila sa takot. Muntik na nilang dalhin ang kanilang boss sa police station. Buti na lang at dumating si Mr. Son. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari kanina. Bakit mo sinaktan si Boss Kenneth? Tanong ni Stephenson sa dalawang security guard. Sinabi po ni Miss Su na gawin yun, sabi ng security guard habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Tumingin ulit si Stephenson kay Karen So, at nagtanong, ano ba ang nangyari? Pasensya na, mali po ako, sabi ni Karen So, at humingi ng tawad kay Kenneth Wu, hindi ko po alam na kayo pala ang big boss. Humihingi po ako ng tawad sa ginawa ko. Matalino siya. Kahit anong paliwanag niya, mali pa rin siya. Kaya humingi na lang siya ng tawad. Basta mapapatawad siya ng big boss, wala nang problema. Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad, sabi ni Kenneth Wu. Umikot ang mga mata ni Karen So, at humingi ng tawad kay Yali Wang, Yali, pasensya na, hindi ko dapat ginawa yun sa'yo, sana mapatawad mo ako. Okay lang, huwag mo na lang akong aawayin ulit, sabi ni Yali Wang. Hindi niya inaasahan na hihingi ng tawad si Karen So. Alam niya na dahil kay Kenneth Wu kaya siya tinulungan, at mas lalo siyang nagpasalamat kay Kenneth Wu. Mula ngayon, magiging magandang magkaibigan na tayo, at susundin ko ang lahat ng sasabihin mo, sabi ni Karen So. Alam niya na dahil kay Kenneth Wu kaya sumikat si Yali Wang. Kung pakikitunguhan niya ng mabuti si Yali Wang, makikinabang din siya. Kung aawayin niya si Yali Wang, baka mawala na siya sa Seafood TV. Okay na yan. Sana magtulungan kayong lahat para lumaki pa ang platform, sabi ni Kenneth Wu. Hindi niya pinarusahan si Karen So. Malapit na ang Live Carnival. Kung parurusahan niya si Karen So, maapektuhan ang mood ng lahat. Salamat po, Mr. Wu, gagawin ko po ang lahat para sa kumpanya, same time na sabi ni Karen So. Mabuti naman. Tumango si Kenneth Wu at sinabi sa lahat, maghanda na kayo. Magsisimula na ang Live Carnival. Sige, maghanda na kayo, utos ni Stephenson, at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pagkaalis ng iba, lumapit si Yali Wang kay Kenneth Wu, hindi ko po alam na kayo pala ang boss namin. Hindi naman ako ang may-ari ng Seafood TV noong una.
Nang makita ko ang inyong live broadcast at nakita kong may potential kayo, namuhunan ako sa platform na ito, nakangiting paliwanag ni Kenneth Wu. Kaya pala, naapektuhan ko kayo. Oo. Ganoon ba ako kagaling? Malaki ang potential mo, at malawak ang iyong kinabukasan, maingat na sinuri ni Kenneth Wu ang babae. Ang babaeng ito ay isang mabuting halimbawa sa live broadcast industry. Hindi niya ginagamit ang kanyang katawan para makuha ang atensyon ng mga manunood. Gusto niya ang kakaibang ugali nito. Malaki ang homogeneity ng platform. Kung mapauunlad ang kakaibang live broadcast, magiging dependent ang mga manunood sa platform. Salamat po, Boss Kenneth, sa papuri at pagkilala, pagbubutihan ko pa po, masayang ngumiti si Yali Wang. Gusto ko talagang malaman ang itsura mo. Kung gusto niyo pong makita ang itsura ko, sabihin niyo lang po. Huwag na muna, tumingin si Kenneth Wu sa oras at nakangiting sabi, magsisimula ka na sa kalahating oras. Hintayin ko na lang natanggalin mo ang maskara mo. Kung pangit po ako, madidisappoint po ba kayo? Mas mahalaga ang ugali kaysa sa itsura. Para sa mga babae, ang confidence ay isang uri ng ganda. Kaya mo yan. Pinatibayan ni Kenneth Wu ang babae. Kabanata 104 na po. Magaling, pagsang-ayon ni Kenneth Wu, pero nagpaalala rin siya, ang paggawa ng system ay nangangailangan ng pagiging maingat. Mahaba pa ang tatahakin nating landas. Huwag kayong magmadali. Tama po si Boss Kenneth, sang-ayon ni Murray Lee, handa na kaming makipaglaban ng matagal. Mabuti naman. Saka, sino ang dalawang yon? Napansin ni Murray Lee ang dalawa sa likuran ni Kenneth Wu at nagtanong. Mga kaklase ko, sina Tyler Sun at Weldon Jiang. Magiging bagong miyembro na sila ng kumpanya natin, seryosong pagpapakilala ni Kenneth Wu. Dahil mga kaklase ni Boss Kenneth, tiyak na magagaling sila, nakangiting sabi ni Murray Lee, at inabot ang kanyang kamay sa dalawa, ako si Murray Lee, ang General Manager ng Chanmo Technology, at binabati ko kayo sa ngalan ng lahat ng empleyado. Salamat po. Nagkamayan sina Tyler Sun at Weldon Jiang kay Murray Lee. Pagkatapos, inipakilala ni Kenneth Wu sina Charles Yuan at Jordan Zhou sa dalawa. Pagkatapos ng pagpapakilala, inilibot niya sila sa kumpanya. Nang medyo makilala na nila ang kumpanya, inutusan ni Kenneth Wu si Murray Lee na bigyan ng trabaho ang dalawa at mag-intern sila sa weekend. Pagkatapos nilang makapag-ayos, nakatanggap si Kenneth Wu ng tawag mula kay Stephen Sun, na humihiling na dumalo siya sa Live Carnival na gaganapin sa Seafood TV ngayong gabi. Dalawang live carnival na ang naganap sa Seafood TV, pero hindi ito naging matagumpay. Ngunit dahil sa pagsali ni Catherine Huang ngayong taon, tiyak na magiging malaking pangyayari ito. Pagkatapos sagutin ang telepono, pumunta si Kenneth Wu sa opisina ng Seafood TV para pag-usapan ang detalye ng carnival kay Stephen Sun. Alas 5 na ng hapon nang pumunta ang dalawa sa venue ng Live Carnival. Ang venue ay nasa Kyunshing Plaza, ang stage ay handa na, ang mga staff ay handa na rin, at ang mga manunood ay nagsisidatingan na. Handa na ang lahat, hinihintay na lang ang oras ng pagsisimula. Pagdating ni Stephen Sun, abala siya sa pag-iinspeksyon, habang si Kenneth Wu ay pumunta sa backstage. Ito ay isang pansamantalang pahingahan na gawa sa colored steel, kung saan nagme-make-up ang mga anchor na magsasagawa. May 12-dosenang anchor sa backstage na abala sa pagme-makeup. Sumilip si Kenneth Wu at nakita ang isang babaeng anchor na may maskara sa sulok. Ito ang pinaka-espesyal na anchor ng Seafood TV, dahil ang maskara ay nagbibigay ng curiosity sa mga tao. Na-attract din si Kenneth Wu sa maskara at nagbigay ng maraming regalo. Dahil sa regalo ni Kenneth Wu, dumami ang manunood ng masked anchor na ito at nakakuha ng maraming popularity at traffic sa Seafood TV. Nakita na niya ang masked beauty sa live broadcast, pero ito ang unang beses na makikita niya ito ng malapitan. Kahit may maskara ito, nararamdaman pa rin ang kanyang kagandahan at kaseksihan. Gaya ng ibang manunood, gusto ni Kenneth Wu na tanggalin ang maskara at makita ang mukha nito. Pero hindi siya nagmadali. Naayos na niya ang pagtanggal ng maskara nito sa stage. Malapit na niyang makita ang tunay na mukha ng masked beauty. Hello! Tinitigan ni Kenneth Wu ang babaeng may maskara at inabot ang kanyang kamay, nice to meet you. Kilala ba natin ang isa't isa? Hinawakan ng babaeng may maskara ang maskara pero hindi niya inabot ang kamay ni Kenneth Wu. Matagal na niyang nararamdaman ang discomfort at medyo naiilang na siya. Fan po ako ng inyong live broadcast.
Inalis ni Kenneth Wu ang kanyang kamay dahil sa pagiging reckless. Fan. Medyo bumuti ang boses ng babaeng may maskara, at nakangiting nagtanong, ano ang title niyo sa Seafood TV? My God! Ikaw! Si Brother Kenneth. Nang marinig na si Brother Kenneth ang lalaki, agad na tumayo ang babaeng may maskara, at excited na excited siya. Pagkatapos tumitig ng matagal kay Kenneth Wu, yumuko siya at nagpasalamat, Brother Kenneth, salamat po sa inyong malaking regalo. Napakahalaga ninyo sa akin. Kung hindi dahil sa regalo ni Brother Kenneth, hindi mapapansin ng ibang manunood ang kanyang live broadcast, at hindi siya magiging sikat na anchor. Para lang siyang binigyan ng pera ni Brother Kenneth para maging sikat na anchor. Kung hindi dahil kay Brother Kenneth, hindi siya makakasali sa Live Carnival. Walang problema. Agad na inalalayan ni Kenneth Wu ang babae at nakangiting sabi, naisip ko lang na espesyal ka. Brother Kenneth, Yali Wang po ang pangalan ko, masaya po akong makilala kayo, inabot ng masked girl ang kanyang kamay at inipakilala ang kanyang tunay na pangalan. Hello! Nakipagkamayan si Kenneth Wu kay Yali Wang, at nagtanong, bakit nakamaskara ka sa live broadcast? Noong una, nahihiya akong humarap sa camera, natatakot akong makita ng mga kamag-anak at kaibigan, at pagkatapos ay nasanay na ako, mahinang sabi ni Yali Wang. Pero ngayong gusto ng kumpanya na tanggalin ko na ang maskara ko. Ano ang iniisip mo? Sumasang-ayon ako sa desisyon ng kumpanya, hinubad ni Yali Wang ang maskara at sinabi, nasasanay na ako sa live broadcast, kaya kahit tanggalin ko na ang maskara, okay lang sa akin. At ang pagsusuot ng maskara ay nakakasawa na rin sa mga manunood, kaya sa carnival na ito, tatanggalin ko na ang maskara. Mabuti naman kung ganoon ang iniisip mo. Pagsang-ayon ni Kenneth Wu, isip niya ay mabait at matalino ang babaeng ito. Saka, ako. Bago pa matapos magsalita si Yali Wang, tinulak siya ng babae sa likuran at napasigaw sa sakit. Si Karen Su ang babaeng tumulak sa kanya, isang veterano na anchor ng Seafood TV. Hindi siya gaanong sikat. Kamakailan, naunahan siya ni Yali Wang, kaya naiinis siya. Sinadya ni Karen Su na itulak si Yali Wang. Pagkatapos itulak, sinabi niya, ang arte-arte mo naman. Sumigaw ka pa, kung ako ang nataman, baka maduraj na ako. Ikaw. Kinuyam ni Yali Wang ang kanyang mga kamao pero hindi siya nagsalita. Nakamaskara ka buong araw, akala mo hindi ko alam, kaya ka sumikat, dahil sa pagtulog mo sa boss, patuloy na pang-iinsulto ni Karen Su. Gusto lang niyang maasar si Yali Wang, at gagawin niya ang lahat para mainsulto ito. Karen Su, pakisabi ng maayos, nanginginig ang katawan ni Yali Wang. Sino man ang masasaktan ng ganoon ay magagalit. Dumura si Karen Su sa sahig, at may pang-uyam na sinabi, isang malandi, ang landi mo naman. Pagkatapos magsalita, sinampal si Karen Su. Si Kenneth Wu ang sumampal sa kanya. Nang makita ang babaeng ito, gusto na niyang manuntok, kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Dahil sa sampal, nagalit si Karen Su, at itinuro ang ilong ni Kenneth Wu, sino ka ba, manggahas kang manampal sa akin. Security, security. Sumigaw siya para tawagin ang security. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.